Mga kababayan, kamusta po? Si Kamano po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo. Ito po mga kababayan, sinagot po ng mga abogado po ng ating po mga ex-marine at ang ating po mga soldiers kung bakit daw po gustong-gusto at gusto ni Boying na isa-isa po na gumawa ng affidavit ang mga Marines o itong mga soldiers. Kailangan daw po isa-isa. Pinaliwanag po ito ng abogado po at sinagot po ng abogado ng mga Marines kung bakit gusto ni Boying na isa-isa na gumawa ng affidavit. Mga kababayan, ano daw po ang rason at dahilan kaya gusto ni Boying na isa-isa na gumawa ng affidavit ang mga Marines? Ito po, pakinggan na po natin at panuorin kung ano ang dahilan. Hindi kasi kayo nakakita pa ng tao. Iimbestigahan ito kahit kasama kayo doon sa affidavit. Alam mo, I want to get the individual affidavits of each of them. The allegations are serious. Sabi nila, walang bisa yung kanilang statement nung 18 kasi joint affidavit. Okay? Dapat daw isa-isa. Gusto ni Boying isa-isa para isa-isa kaya niyang bilhin. Okay? Ikaw, pagka-isa, kung akin yung affidavit mo, tapos na, mag-issue ka ng iba, babayaran kita. Tapos ang kwento. Hindi ko sa pinagbibintangan, example lang ito, ha? Example lang ng pwedeng mangyari. Pinapaliwanag ko lamang bakit joint affidavit. Pag joint affidavit, binayaran ko isa doon, kasama pa rin siya. Kahit siya magpabayad, kasi joint affidavit. Andun pa rin ang pirma niya. Pasinungalingan niya, sagutin niya sa 17. Iimbestigahan ito kahit kasama kayo doon sa affidavit. Alam mo, I want to get the individual affidavits of each of them. The allegations are serious. Nakita niyo po mga tambay? Nakita niyo po ang dahilan? Di po ba mayroong katotohanan na sinabi po na abogado po, isa sa abogado po ng mga Marines, yung plano po ni Boying, hindi naman daw po niya pinagbibintangan. Ano po ba nangyari kay Gutesa? Di ba si Gutesa, naitago na yata? At mukha yatang natakot na yata ang pamilya? At bumaliktad na yata si Gutesa? Ayon po kay Manong Chavit, naitago na raw po nila si Gutesa. Kaya po ang ginawa po nito pong mga soldiers, ito pong mga Marines natin, at kasama po ang mga abogado po na tumutulong po sa kanila, ay ginawa na po nilang joint affidavit para po hindi na matulad doon po sa ginawa sa una. Kahit po bilhin nila, bayaran nila, suhulan nila ang affidavit ng bawat isa, tama po yung sabi po ni attorney, hindi pa rin po mawawala yung kanilang affidavit dahil nakapirma sila ron. Hindi po ba? Kaya matatalino po ito pong mga Marines. Ito pong mga soldiers. At basang-basa po nila umano ang utak mga magnanakaw, utak na sanay manuhol, utak ng marunong at sanay na sanay magnakaw sa pera ng taong bayan. Hindi po ba nilimas na nga ang pera natin? Nilimas po ang pera ng bayan. At ang issue po ng flood control scandal ay 800 plus billion ang issue. Pero nakita po natin kung paano mag-imbestiga si Boying. Kung paano mag-imbestiga dito po sa mga Marines. Grabe, no? Kailangan isa-isang affidavit. Di po ba? Samantalang yung mga pinipresenta po nila na testigo, katulad po nila Alcantara, sila Hernandez, sila Bernardo. Di po ba? Buhay na buhay po sa Senado yan. Sa Kongreso na imbestigahan. Di po ba? Wala na pong question ask. Basta yung sinasabi nila, pinaniwalaan na po nila yon. Hindi po ba? Kaya nga nakulong na Nakulong na sino? Nakulong yung mga Diskaya. Nakulong si Revilla. Dahil pinaniwalaan nila. Hindi po ba? Pinaniwalaan nila Boying. Kasi
yung mga pinagtapat nila, yun yung mga gusto nila na script di umano, na hindi po matutumbok yung dapat hindi tumbukin. Yung dapat hindi masama. Kaya gustong-gusto nila, pagka ang magpapatotoo at ang titistigo ay kailangan hindi sila madawit. Ngayon, dawit silang lahat. Pati siya dawit. Di ba? Hindi nga siya nag-i-inhibit . Dapat nag-i-inhibit yan . Dawit siya . Siya yung nasa ombudsman . Pero siya dawit. Dawit siya sa issue ng mali-maleta. At dawit din siya sa issue ng pagiging taksil at hudas sa ating soberenya at sa ating judicial. Dahil dati siyang ombudsman. Hindi po ba? Pero nakikipag-ugnayan ka sa banyaga, sa ICC, na walang jurisdiction sa atin yan. Di po ba? Pagtataksil at paghuhudas yan. Di umano. Kaya rito po sa ginawa po ni Boying, basag na basag po siya. Alam na alam po na ito pong grupo ng mga Marines at mga soldiers, alam na alam po nila ang galawan. Galawan po nila nito ni Boying di umano. Alam na alam po nila yung diskarte. Kaya nga ang ginawa po nila, di po ba? Kisa po tanggapin po nila yung mga affidavit. Ito pong joint affidavit na ginawa ng NBI, ng mga Marines, dinala sa ombudsman. Di po ba? Ayaw nila imbestigahan. Ano ginawa? Sila pinaimbestigahan. Imbis na paimbestigahan yung mga ebidensya at patotoo na mga delivery na kasama siya ron, ayaw imbestigahan. Dinala niya sa NBI. Inutusan nila NBI na i-background check at tingnan ang mga pagkatao ng mga tao na ito. Hindi yung kanilang daladalang ebidensya ang dapat dapat mong imbestigahan ang mga tao na involved doon sa mga delivery na mali-maleta. Hindi mo ba? Kailangan i-background check mo muna. Dahil sinasabi nila, yung iba raw dyan ay hindi sundalo. At yung iba daw dyan may kaso pa. Meron daw mga kaso. Kung may mga kaso yan, di nakakulong sana yan. Kung may kaso yan, hindi po ba? Diyan nyo po makikita na talagang yung sinasabi po ng isang general at maraming nagsasabi na sindikato na ang ginagawa po nila sa ating bansa. Lalong-lalo po sa pera ng bayan at sa pamumulitika. Ibang klase po. Nalagyan po tayo ng ganitong klaseng mga tao na maglilingkod sa ating bayan. Katulad po ng nahandyan sa Ombudsman, DOJ, NBI, at halos lahat ng ahensya at pati po ang ating mga men in uniform, tulog. Tulog sa nangyayaring korupsyon. Tulog. Buti pa ang mga retired general at ito po mga Marines, nanindigan. Talagang ipaglalaban ang napakasamang ginagawa nila na korupsyon. Mabuhay po kayo, ang ating po mga Marines. Mabuhay po kayo. Yan po mga kababayan, ang sinabi po ng abogado ng mga Marines, mga kababayan. Isa po na tumatayong legal counsel ng mga Marines. Mabuhay po kayo, attorney. At siyempre po, isama po natin sa ating mga dasal na maingatan po ang ating mga Marines. Dahil talaga pong ginigipit po yan. At syempre po, yung sinasabi nga ni attorney na pipilitin po nila gawa ng paraan yan. Dahil nga po, pwede po nila suhulan yan at bayaran ang dignidad ng mga Marines. Bistadong-bistado na po daw ang galawan ni Boying, mga kababayan. At patuloy po kami nananalangin na sana po maingatan po kayo ang ating po mga Marines at ang ating Vice President at ang dating Pangulo at Pamilya Duterte. Maingatan po sana lahat sa kapahamakan. At thank you po sa mga dasal mga kababayan. At tiis-tiis lang po tayo mga kababayan. Maraming salamat po at God bless po sa inyo lahat. Paalam po muna. Bye-bye. Ingat-ingat po.